So tonight, the title of God's message is about fruitfulness because God wants you to be fruitful. Nais ng Panginoon sa taong ito maging mabunga tayo. Umunlad tayo, mapagpala tayo, umangat tayo, sumagana tayo. Hallelujah! Dahil alam po natin, that's the first word that Adam heard from God, to become fruitful. And God wants you to become fruitful. Nice ng Panginoon. Kaya tayo po nandito sa Dubai, lalo tayong magiging mabunga. Salamat sa dalawa, alanganin pa isa. Lalo tayong magiging mabunga. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, lalo kang magiging mabunga. And at the same time, a supernatural increase. Hallelujah. So the Lord reminded me that He wants you to increase. Nais ng Panginoon patuloy tayo mag-increase. Increase in wisdom, increase in knowledge, increase in revelation, increase in abundance, increase in every good thing and perfect gift. Hallelujah. And have dominion. We need to take the authority. Hallelujah! Na kung saan ay patuloy natin panghawakan kung ano yung mga bagay na tinapos ng Panginoon para sa atin. Huwag tayong padaya sa kaaway. Kaya fruitfulness, supernatural increase, and dominion. Well, in fact, hallelujah, doon po sa Faith Center Las Piñas, kay Pastor June, na may word sa kanya, na year 2025 is about one gracious blessing after another. Hallelujah. At dahil tayo po nasa supernatural increase, ginawa ko ay dinagdagan ko. Hallelujah. One gracious, glorious, hallelujah, blessing after another. Amen. Hallelujah. Ang buhay natin, hallelujah, sa taong 2025 ay patuloy tayong mag-increase. Glorious, hallelujah, ng kasaan ng pagkilos ng Panginoon at gagawin niya sa bawat isa sa atin. Kaya you must be ready for this year 2025. Sabi mo sa tabi mo, are you ready? Maging handa tayo. At lagi tayo maging expectant. No? Ang ini-expect natin palagi ay mga magagandang bagay. Huwag tayong mag-expect ng mga pangit na bagay. Bagamat alam natin given na may ginagawang kaaway, pero mas maraming ginagawa si Lord na mabuting bagay sa buhay natin. Di ba? So, Genesis chapter 1, praise God, verse 26 to 27. Tingnan po natin to. Sabi nito, then God said, very familiar sa atin to, let us make man in our image, in our likeness, so that they may have rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock, and over all the wild animals, over all the creatures that move along the ground. So in other words, all of us, we were created according to the image and the likeness of God. So, having, the same kind, the nature of God inside of us. Tayong lahat ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. Ikaw at ako, thank God, nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang kalikasan. Kaya tayong lahat, tandaan po natin, wala tayong dapat ika-insecure, ika-inferior, dahil lahat tayong nilikha ayon sa wangis. We were created according to the image and the likeness of God. Can you say amen? No, lahat tayong nilikha ayon sa wangis ng Panginoon, hindi ayon sa wangis ng unggoy. Kaya huwag kayo maniwala. Sa theory of evolution ni Dr. Charles Darwin, dahil bago siya namatay, binago niya itong statement niya, nagkamali siya. Kaya lang, spread out na yung lies. Kaya di ba naririnig natin sa eskwela, di ba tanggap naman ng iba, dahil wala pang revelation na, ang tao ang pinakamataas na uri, hayop sa balat ng lupa. Hindi ka hayop. Excuse me,
Amen? Sabi mo sa katabi mo, medyo gaangan mo, hindi ka hayop. Di ba? Dahil minsan, kinukumpara ng taong sarili na sa hayop. Tayo ang pinakamataas sa uri ng hayop. Kahit mataas ka pa rin, hayop pa rin. Di ba? Hindi maganda yun. Hindi tayo delikado ayon sa larawan ng hayop, kundi sa larawan ng Panginoon. Amen? Sa tuwing nakikita ka niya, natutuwa siya palagi sa iyo. Parang hindi ka natutuwa. Amen? Hallelujah. So, verse 27. Look at this. Hallelujah. So, God created mankind in His own image, in the image of God. He created them male and female. Male and female. Then, pagdating sa verse 28, and God said, look at this, 28. And God said, God blessed them. Hallelujah. God blessed them and said to them, be fruitful, increase, hallelujah, fill the earth, subdue, take dominion over all, sabi, rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over every living creature that moves on the ground. So in other words, mata natin, and God blessed them. Hallelujah, He blessed mankind. Pinagpala niya ang tao. Hindi niya sinumpa na katulad ng sinasabi ng mga ilan, well, ang San Sinuko ba'y sinumpa niyo? Hindi. Well, in fact, from the very start, ang sabi ng Panginoon, and God bless them. Don't you know that you and me and all of us here in Dubai, all of us are blessed. Halamat sa tatlo, dadagdagan ng dalawa. All of us are blessed. Sabi mo sa tabi mo, hello, blessed. So you are already blessed. Because God said, you are blessed. And God blessed them. Pinagpala ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi niya sinumpa ang sangkatauhan na katulad ng sinasabi ng mga ilan. Nung magkasala si Eva, tandaan natin, bago yung nangyari, sinabi na ng Panginoon ang mangyayari. Pero hindi nakinig si Eva doon. Sumuway sila. So kaya what will happen? He pronounced the curse. But He did not curse humanity. Hindi niya sinumpa ang tao. Kundi sinabi ng Panginoon sa oras na kainin ninyo. Hallelujah. So kaya yun yung naging consequences ng kanilang pagsuway. But thank God, now in the New Testament, dahil sa ating pagsunod o pagsunod ng ating Panginoon susama, at dahil tayo po ay well sa Panginoon, all of us now, we're not under the curse. Hallelujah, we're under the blessing. So, all of us are blessed. Minsan masabi mo sa katabi mo, you are already blessed. Sige, declare mo, you're blessed. Pinagpala tayo ng Panginoon. Why? Because of our union with Christ. Kaya nung na-born again tayo, nakipag-isa tayo sa Panginoon, lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kaya pagising mo sa umaga, kahit nakataas pa ang buhok mo, well, I am blessed. Hallelujah. No? Kahit medyo hindi ka pa nakadilan mo siya, well, I am blessed. May buhok o walang buhok, thank God, I am blessed. Di ba? Hindi sinabi rito dahil doon sa ating social status, o family background, o educational attainment, kundi sabi ng Bible, and God bless them. Period. Ikaw at ako, pinagpala ng Panginoon because of our union now in the New Covenant, now in the New Testament. Thank God all of us are blessed. Kaya nga sa Ephesians chapter 1, verse 3, ano sabi doon? And God bless all of us. Di ba? Sabi na Ephesians 1:3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Pinagpala tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagpala na ng Panginoon. I don't care ano man po yung ating family background. I don't care ano man yung ating educational attainment. Meron man o wala. Hallelujah. Ano man yung ating condition sa ngayon, thank God, ang sabi ng Bible, you are already blessed because of our union with Christ. Dahil nung nakipag-isa tayo kay Kristo,
tayong lahat ngayon ay pinagpala na ng Panginoon. Para bang walang iniwan kay Joseph, the dreamer? Diba? Doon sa Genesis 39 verse 2, sabi ng Bible, Joseph was a prosperous man and he was blessed. Paano nangyari yun? Kagagaling niya lang sa slave market. Paano nangyari yun? Kabibili pa lang sa kanya ni Potiphar. Hallelujah! Kung titignan mo yung kanyang, estado. Di ba? Kung titignan mo na kung saan yung kanyang estado, pwede mo sabihin, slave pa din siya dahil binili siya ni Potiphar. Pero sa mata ng Panginoon, thank God, so Joseph was a prosperous man, Joseph was a blessed man, and then it became reality. Hello? Diba? So kaya kung tayo po magpapadaya tayo sa mga bagay na nakikita natin ngayon, pwede natin sabihin, pag tingin natin ang ating ATM, eto ba ang blessed? Tingnan mo, pastor, yung laman ng aking ATM? But still, sabi ng Bible, sabi ng Bible, you're blessed because of our union with Christ. Kaya nga naka-union anniversary ako. Amen! Naroon! So you are already blessed because of what Jesus Christ hath done on the cross. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Di ba tinalakay natin Galatians 3? Christ hath redeemed us from the curse of the law. Ikaw at ako, tinubos na ni Kristo sa sumpa. Triple curse. Curse of sickness and disease. Bagamat ngayon, malamig at naririnig mo yung mga salita ng marami mga tao, including Christian, naku, taglamig na naman, hoy, uso na naman ang sakit. Uso sa kanila, hindi uso sa atin. Salamat sa dalawa. Uso sa kanila, hindi uso sa atin. Ang uso sa atin, ano? Well, we're redeemed. Because we're blessed from sickness and disease. No, tinubos na tayo, kaya pinagpala tayo ni Lord. Huwag natin angkinin yung lingwahe at pananampalataya at paniniwala ng taong sa mundo. Oo, alam ko malamig. Let's enjoy it, man. Amen. Diba? So naroon, we're redeemed from what? Thank God, the curse of sickness and disease. We're redeemed from what? From lack, scarcity, and poverty. Tinubos na tayo ng Panginoon sa sumpa ng kakulangan. Kaya nga yung declaration natin, di na ako magkukulang pa. Amen. Di ba? Kasi lagi lang tayo nakatingin kung magkano yung sweldo tatanggapin natin. Bakit hindi tayo tumingin sa Panginoon? Na-alam natin, He's the source of everything. Na kaya niya tayong pagpalain. Labas ng mga sweldo natin. Wala talaga ang kausap dito. Amen? So we're redeemed. Sabi ng Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. We're redeemed from poverty, lack, scarcity. We're redeemed from them. Tinubos na tayo. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made the curse for us, for it is written, curses everyone that hangeth on a tree. Sabi nga natin, di ba, nag-start ang problema doon sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil, doon nagpasimula sa puno. Yung bunga ng puno ng pag-alam na mabuti at masama, pero ano din, tinapos din ni Kristo sa puno na binitin siya, na alam natin, hallelujah, ang ibinibitin sa punong kahoy ay sinumpa. Bakit? Kasi ang tao na magkasala, napailalim sa sumpa. Kailangan siya ibitin sa punong kahoy para ikaw at ako maging malaya sa sumpa. Kaya malaya na tayo sa sumpa. Can you say amen? Diba? So naroon. So we are already blessed because of the Holy Spirit dwelling in you. Dahil ang banal na Espiritu, pinananahanan tayo. Kaya kung nasan tayo, kasama natin palagi ang Panginoon. Kaya nga kung tawagin natin to, Jehovah Shammah, kasama palagi. Amen. Kasama natin palagi ang Panginoon. No po? So, you are already blessed. Kaya itong taong itong year 2025, thank God I am blessed.
Di ba? No matter what, anong man nakikita natin, I am blessed. Kahit nakikita mo minsan, doon sa bank account mo, ATM mo, medyo parang ibang sinasabi doon sa sinasabi ng Bible. But thank God still, I am blessed. Amen. At makikita mo ang Panginoon, gagalaw at kikilos sa buhay natin. All of us are blessed. Thank God. So blessed to be fruitful. Pinagpala tayo ng Panginoon upang tayo patuloy na maging mabunga sa taong 2025. Definitely patuloy tayong magiging mabunga. Because we are married to the one who rose from the dead. At ulit, meron ko ako napanood na isang preacher sa Facebook na kung bakit siya naniwala sa Panginoon. Galing siya sa isang, sabihin natin, reliyon ng maging insekto sinasamba. No? Naroon. Tapos sabi niya, ni-interview siya, bakit ka naniwala kay Jesus Christ? Sabi niya kasi yung lahat ng mga sinasamba ko noon, lahat ng mga founder na buhay, namatay, inilibing, nanatiling patay. Lahat ng mga pinuntahan ko. Pero ito, si Jesus, kung bakit ko pinaniwalaan, dahil siya'y nabuhay, namatay, inilibing, hindi nanatiling patay, nabuhay na magulim. Kaya sumampalataya siya sa Panginoon. Hallelujah. At yung ginagamit siya ngayon, mightily, ng Panginoon. So we are blessed to be fruitful because we are married to the one, hallelujah, who rose from the dead. Ang Diyos, ang Panginoon na sinasamba natin ay hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay na magaling. Di ba? So naroon. Kaya we're blessed to be fruitful. Hallelujah. Well, yung hindi natin kinakailangan mag-struggle o maging mabunga dahil sabi po ng John 15, He is the vine and we are the branches. At alam natin walang sanga na nag-struggle na maging mabunga. Kailangan mo bang mag-struggle para maging mabunga? Hindi po. Dahil nakadikit tayo, nakaakibat tayo sa Panginoon, definitely, dahil siya ang ating Panginoon at siya ang ating tagapagligtas at tayo'y sa Kanya, hallelujah, at ikaw ay nasa Kanya, definitely, thank God, ikaw ay magiging mabunga. Hallelujah. Ikaw ay patuloy na mapapagbala, patuloy na sasagana, patuloy na magmamanifest ang lahat ng mga pangako ni Lord sa buhay natin. Itong taong ito, magiging mabunga ang buhay mo. Sabi mo sa tabi mo, magiging mabunga ang buhay mo. Magmamanifest ang brand new car mo. Tayo po, mukhang hindi yata naniniwala. Hallelujah! Pastor, magkano lang tinatanggap ko? Well, doon ka nakatingin. Bakit hindi ka tumingin sa pangako ng Panginoon? Hallelujah! Naku, meron ka kami isang kaibigan, kung titignan mo siya, yung declaration na brand new car, para ba imposible? And then one day, na kung saan sinabihan siya na isang tao, tapos sabi niya, alam mo, Pastor Noel, yung kaibigan mo, sublado, parang katulad mo. Sabi, hindi mabait yun. Hindi, sublado yun. Until one day, tinawagan siya nung tao na yun, na kung saan sinasabi niya sublado, pumunta naman siya sa Marikina, at nakausap niya, pag uwi niya, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Noel, ang bait ng kaibigan mo. Ba, nagbago? Bakit nagbago? Sabi ko, bakit di ba sublado? Hindi. Ang bait doon. Bakit? Binigyan ako ng brand new car. Wala yata akong kausap dito. Di ba? So kaya naroon, yung pagkilos ng Panginoon. Paggalaw ng Panginoon. Hallelujah! At mula noon, makita natin, pinunlad ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang, ministeryo sa Panginoon. Dahil tayo po ay nasa, poder ng Panginoon. Definitely, itong taong itong 2025, tayo ay magiging mabunga sa taong 2025. Can you say amen? Hallelujah! Meron ilan sa atin, itong taong ito yung taon na magpapakasal siya. Pastor, wala pa nga akong boyfriend, girlfriend. Well, thank God for the thing, na-traffic lang. Amen.
Hallelujah. So we're blessed to be fruitful and we're blessed for supernatural increase. Katulad na binasa po natin dito sa Genesis, balik tayo, di ba? Ang sabi ng Bible, and God blessed them, had to be fruitful, hallelujah, and then multiply, di ba? Or dito sa ginamit natin, well, increase. So the word multiply denotes supernatural increase. This is not a natural. Supernatural increase. Ang Panginoon ang gagalaw. Ang Panginoon ang kikilos. Hallelujah. Doon, sabi roon, na kung saan, multiply denotes supernatural increase. Kaya dito, lagi kang manalig sa amin, Lord, I believe for this year, 2025, it is a supernatural increase for me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Paggalaw at pagkilos ng Panginoon, anytime, pwede kang kausapin ng boss mo, thank God, meron ako nakikita na gusto kita i-promote itong taong ito. And thank God, i-claim mo yun. Supernatural increase. Can you say amen? Diba? So, even doon po sa John chapter 6, about the 5 loaves, 5 tinapay, 2 isda. Nung tanungin ng Panginoon, si Philip, where can we buy bread? Saan ba tayo pwede makabili ng tinapay? Ang sagot ni Philip, okay, doon po sa John 6 verse 5. Diba? Kita natin, Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. For they are of them many. Sabi nito, hallelujah, for every one of them may take a little. 200 denarii. Well, it is equivalent sa peso ay 1,800 pesos. And try to imagine that, makita natin kalalakihan ang kakain. 1,800 pesos, equivalent po ng denaryo. Bilong mo paano magkakasya yun? Di ba? Kaya nga titignan natin in the natural, tama si Philip. Si Philip. 200 penny worth of bread is not sufficient. Di ba? For every one of them may take a little. Tama si Felipe kung titignan natin. Problema nga. Undeniable. Problema nga. Then, sumunod po, verse 8. Hallelujah. And one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, verse 9, there is a lad here, O boy, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Si Philip ay nakatingin siya doon na kung saan yung tinatawag na insufficiency. Hindi kasya. Hallelujah. Si Andrew nakatingin naman doon sa tinatawag the bigness of their needs. Ganyan ang tao kung tumingin. Tumitingin doon sa kakulangan. Tinimbang ka, ngunit kulang. Kulang. Di ba? Palagi yan. Ano mangyayari sa buhay ko? Kulang ka. Kulang ang taon. Kulang ka, pastor. Tapos sa laki ng pangangailangan. Dahil si Andrew, makita natin, di ba? 5 loaves. Ano magagawa ng 5 tinapay? At 2 isda. But what are they among so many? Kung titignan natin in the natural. Kaya mga tao palaging tumitingin in the natural. Well, kulang nga laki ng pangangailangan. Laki ng pangangailangan. So the same problem na pinoproblema nila, kinuha ni Jesus yung tinapay. Sabi ng verse 10, umupo, maraming tao doon, kinuha ni Jesus yung tinapay at tumingala. Hallelujah. At nagpasalamat siya. Jesus make men sit down. There was much grass, sabi doon. He took the loaves. Kinuha niya yung tinapay and given thanks, Charistia, nagpasalamat sa and he distributed to the disciples. And the disciples to them were set down and likewise of the fishes as much as they would. Dito nakita ko, doon pa man pala, sa panahon ni Jesus, uso na ang eat all you can. Hallelujah. Dito pala nagpasimula, hindi pala mga Korean ang mga nag-invento nito. O sino ba? Kundi ang Panginoon. Kumain sila hanggat gusto nila. Nakakain sila hanggat gusto nila. Biro mo, yung problema nila, sa Panginoon, hindi. Praise God, 5 tinapay, tumingil at nagpasalamat. Kaya kung anong meron ka, lagi kang magpasalamat sa Panginoon. Ang Panginoon ang magpaparami niyan.
Di ba? So naroon, 5 loaves and 2 small pieces. Then, they will multiply. Supernatural increase. And then, meron pang 12 victuals left over. Sobra. Kapag ang Panginoon ay nagpala sa atin, lagi sobrang pagpapala. Ha? Kaya nga, di ba, kanina inawit natin about God is good. Totoo yun. Ang Diyos ay mabuti. Palagi, pag naririnig natin, God is good, ang sagot ng marami, all the time. Totoo yun, all the time. Pero sa amin, sigaw namin palagi, grabe. Bakit? Kapag si Lord ay gumawa, grabe. Hallelujah. Bakit grabe? Because God is good. Amen. Diba? So naroon, praise God. And then, 2 Peter chapter 1, verse 2 to 3, then grace and peace be multiplied. Alagay itong taong ito, we're blessed. Blessed for supernatural increase. Hallelujah. Hindi ito gawa natin, kundi gawa ng Panginoon. Grace and peace be multiplied. Maging sa 2 Peter chapter 5, verse 18, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga na tayong lahat, patuloy na lumago. Hallelujah. No, sa kapahayagan na masaganang biyaya, kapag si Lord ay nagpala palagi sa atin, lalong-lalo na ngayong taong 2025, sobrang pagpapala. Diba? Hallelujah. So, you are already blessed. You are blessed to be fruitful. You're blessed for supernatural increase, and then blessed to have dominion. Hallelujah. No? So we have dominion only because of our union with the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So meron tayong kapangyarihan. Dahil nung tayo nakipag-isa sa Panginoon, well, tayong lahat binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. And I do believe, base sa Romans chapter 5, verse 17, all of us, we will reign in this life. Can you say amen? So, tumunta tayo sa Romans chapter 5, verse 17. Anong sabi rito? For here, by the trespass of the one man, dahil sa ginawa ni Adan, that reigned through that one man, how much more those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one Jesus Christ. Dahil sa ginawa ni Adan, ang tao ay naging makasalanan. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, dati tayong makasalanan, ngayon tayong lahat ay ginawang matuwid sa harapan ng Panginoon. Dati tayong nakapailalim sa sumba, ngayon nakapailalim na tayo sa pagpapala at biyaya ng Panginoon. Di ba? So naroon. And I believe we will reign in this life. Reigning is God's will for you and for me and for all of us. Hallelujah. No po? Ang gusto ng Panginoon, patuloy tayong maghari. Sa Tagalog nga, sabi rito, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao. Alam natin siya, dahil naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, na si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, si Jesu Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos, hallelujah, ay maghahari sa buhay. Hindi tayo maghahari-harian, kundi maghahari sa buhay. Kung merong sakit, maghahari ka sa sakit at karamdaman. Iibabaw ka sa sakit at karamdaman. Anong ibig sabihin ito? May sakit, hindi magtatagal, gagaling ka at lulusog ka. May kahirapan, pero hindi ka maghirap, sasagana ka. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon na maghahari tayo. Hindi maghahari-harian, kundi maghahari tayo. Given na may problema, pero hindi magtatagal. Hallelujah, kapag nagpatotoo ka, hindi maniniwala yung mga makinig sa, ikaw, nagkaroon ka ganyan problema, parang hindi yata totoo. Bakit? Walang bakas. Hallelujah. Kaya we will reign in this life. Praise God. No po? So kaya napahalaga na makita natin doon, itinuring na matuwid na tayo ng Diyos, hallelujah, ay maghahari sa buhay. I believe all of us,
are destined to prosper, destined to succeed, and destined to win in this land. All of us, hallelujah, you are destined to reign in life. Hallelujah, lahat tayo tinawag ng Panginoon at lahat tayo patungo. Kasi alam nyo, palagi pumapasok yung tinatawag na sovereignty of God. Diyan nagkakaroon minsan ng problema. Well, Pastor, wala kang magagawa. Hindi ka pwede ikaw yung nasusunod. Well, kung ano yung gusto ni Lord. Bakit ano ba gusto ni Lord? Huh? Ano ba gusto ni Lord? Gusto ba ni Lord na naghihirap ka? Of course, hindi. Gusto ba ni Lord na may sakit at karamdaman ka? Of course, hindi. Gusto ba ni Lord na nabibigo ka? Of course, hindi. So, ano yung gusto ni Lord? Kaya nga, know the will of the Lord is, sabi na Ephesians chapter 5. Dapat alam natin. So, ang kalooban ni Lord, magtagumpay tayo. Kaya no matter what, anong man nangyayari sa kapaligiran, huwag tayong pabayag, kaya nga to have dominion. Huwag kang pumayag. Mapaglinlangan tayo ng kaaway, natanggapin natin. Well, wala kang magagawa. Para ba the last time yung mother ko, nung magpatawag yung mga kapatid ko, dahil yung nanay ko noon, doon nabubuhay pa siya, na kung saan nagsasampay lang, nadulas, nung nadulas, dinala sa ospital. At pagkatapos sumawag mga ate ko, nag-50-50 ang nanay ko. Biro mo, nakaka-50-50 pala ang pagsasampay. No, nadulas siya, nagsasambay, nag-50-50 dahil nahawa po ng pneumonia sa ospital. Di ginawa, sabi ng doktor, patawag niyo na po yung mga kapatid dahil yung nanay, tamang-tama dahil ako po nasa mission po ako, tumawag mga ate ko, well, kailangan mo na pumunta rito, umuwi ka, kailangan dahil si nanay, din, parang reunion na, magiging kapatid sa Italy, umuwi, tapos yung mga kapatid ko, ano kami, sabi ko, anong meron? Kasi si nanay, medyo, ano si nanay? Ba't ano ba nangyari? Sabi niya, nagsasampay lang. Nagsasampay lang. Nakamamatay pa lang ang pagsasampay. Sabi ko gano'n. Sabi, hindi, kasi sabi ng doktor, sabi kita na, pray tayo. Hindi tayo papayag. Sabi niya, hindi, well, tagapin na. Hindi, sabi ko. Ako ang pastor ng pamilya. Kahit mga ate kayo, ha? Oh, ako ang pastor ba? Makinig kayo. Hindi yan. Hindi totoo. Sinasabi ng doktor. Pray tayo. Pray kami. No? At pagkatapos, pumuntot ako 1,000 piso, binigay ko sa nanay ko. Kinuha ng nanay ko. Nakikipagkagawa. Buhay yan, sabi ko. Tumagal ang nanay ko. Umabot pa ang 86 years old. See? Bagamat sinabi ng doktor, meron mo, magre-reunion, sabi yun, hindi tayo papayag. Huwag kang papayag, huwag kang palilang sa kaaway. Amen. Di ba? So naroon. Lahat tayo, the whole nice ni Lord, patuloy tayo maghari sa buhay na ito, na kung saan we are destined to reign in life, you are called by the Lord to be a success. Tinawag tayo ni Lord and to enjoy every provision, to enjoy health, to enjoy a life of victory. Para bang dating pambira itong taong ito, pero wala mong kabiguan sa taong ito. Bakit ko imamagnify ang kabiguan? Bakit ko imamagnify ang sakit at karamdaman? Yes, may mga sakit at karamdaman. Yes, may mga pagsubo. Pero hindi ako doon magdedwell. Hallelujah. Ibig ba sabihin, sa lahat na lang ng oras, meron ka na kung saan, di ba minsan nawawala ng pera? Well, anong sinasabi mo? Cheque. Uwi na tayo lang ka, walang tao dito. Di ba? Dahil madalas ka ba, kamusta bro, you have bread? No bread, man. Alam natin, green stuff yun. Pag sinabi, may pera ka ba? Wala ka. Kaya lalo ka nawawalan. Anong dapat na confession natin? Well, thank God, check. Ano ibig sabihin check? Ipapalit ko pa. Amen. Hallelujah. Instead na i-confess natin, meron tayong sakit at karamdaman. Thank God, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen. Kamusta ang buhay mo? Well, thank God. Eto, paulad ng paulad, pangat ng pangat. Palago ng palago. Nung minsan may bumati sa akin, di ba ikaw si payaman ng payaman? O, see? Hallelujah. At least maganda yung natandaan niyo sa akin kasi pahirap ng pahirap. Amen?
So naroon. Hindi sinasabing walang pagsubok. Yes, meron. Pero bakit natin magnify yung pagsubok? We're not denying the reality, totoo yun. But we don't allow to dictate us and to dominate us. Hindi natin hayaan na diktahan tayo ng pangyayari at yung sitwasyon sa buhay natin. Why? Because all of us, you are destined to reign in life. You are called by the Lord to be a success, to enjoy provision, to enjoy health, and to enjoy a life of victory. Can you shout, Amen? Naroon. I want you to know that it is not the Lord's desire that you live a life of defeat, a life of poverty, and a life of failure. Hindi ito ang desire ng Panginoon. Na mabuhay tayo doon sa kakulangan. Yung mabuhay tayo doon sa tinatawag na sakit at karamdaman, mabuhay tayo doon sa, kahirapan at kabiguan. Well, in fact, to tell you honestly, hindi ka bigo. You're not a failure. Bigo sa tabi mo, hindi ka bigo. Matagumpay ka. At hindi ka rin mahirap. Tingnan mo ang itsura ng mahirap. Yan ba, mahirap? Tingnan mo, kagwapo at kaganda. Hallelujah. At tuloy, may kakilala ko, nakukunwari lang mahirap. Alam niyo bakit? Mahilig sa libre. Pero totoo, hindi siya mahirap. Hallelujah. Amen. May nakasama ko the last time doon sa Malaysia. Akala ko nga walang pera eh. Kasi talagang makita mo, parang mahirap. Pambira, nung bilihan ng pasalubong, ang daming binili. Akala ko wala ka pera. Hallelujah. Mukhang napaglilangan mo ako. Nung makita natin naroon. So hindi design ng Panginoon na mabuhay tayo sa kabiguan. Well, in fact, sabi nga ng Bible, siya'y nagtagumpay para ikaw at ako, yung tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Hallelujah. He has called you to be the head and not the tail. Madalas tayo natin at mapakinggan natin to sa senior pastor natin, hallelujah, si Pastor Ruel ng Great Wave Church. We are the head and not the tail. We're probably not. Di ba? Nakiyan, sinasabi ni Pastor Ruel. Hallelujah. We are the head and not the tail. Tayo po'y ulo, hindi tayo buntot. Amen. Di ba? Hallelujah. He has called you to be the head and not the tail. Deuteronomy 28 verse 8. Sabi rito, and the Lord shall command the blessing upon you in thy storehouse, in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy giveth thee. So look at this, sabi rito, hallelujah, the Lord shall command the blessing. Kaya nga di ba inawit natin, the blessing, di ba, will run after us. Hindi ka lalabas ng bahay parang maghanap ng pagpapala. Lalabas ka ng bahay kasi hinahanap ka na ng pagpapala. Amen. Praise God. So naroon. At ang sabi dito, in all that thou settest thine hand unto, he shall bless thee. Lahat ng hahawakan at gagawin ng ating amay, pagpapalain ng Panginoon. Yung trabaho mo, pagpapalain ng Panginoon. Yung pamilya mo, pagpapalain ng Panginoon. Can you say amen? Hallelujah. No, kung babasahin natin ito sa wikang Tagalog, itong Deuteronomy, mula po verse 8, sabi rito, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig. Ang inyong kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pagpapalain niya ang inyong kamalig. Ano ito? Pagpapalain niya ang lahat ng inyong mga ATM card. Amen. Di ba? Checkbook and so on and so forth. Hallelujah. Pagpapalay niya sa lupaing ibibigay niya sa iyo. Tinawag kayo ni Lord dito sa lugar ng Dubai. Asahan mo, hindi ka uwi ng Pilipinas na mahirap. Woo! Amen! Hallelujah. Because of the grace of God. Kaya tandaan natin, yung pagpapala ni Lord, tulad ng pangako ni Yahweh. Verse 9,
Kayo gagawin niyang isang bansang matatag. Ha? Matatag ang buhay mo. Matatag ka, kapatid. Hindi ka mahina. Matatag ka. Amen. Hallelujah. At nakalaan sa Kanya kung sundin ninyo siya at tuparin ang Kanyang mga tuntunin. Verse 10, sa ganon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pasasaganahin tayo niyo. Hindi sinabi ni Lord, paghihirapin ka ni Lord. Kaya itong taong 2028, you must be ready. Patuloy kang pasasaganahin ni Lord, pagbabalain ni Lord, pagyayamanin ng Panginoon. Amen? Sabi rito, ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon. Sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop, sa bunga ng iyong lupa, lupain sinumpa ng Panginoon at iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. So naroon. Kaya tandaan natin, all of us, this year 2025, all of us are blessed. Can you shout Amen? Verse 12, bubuksan niya ang langit. Thank God, ang langit ay lagi bukas sa mga tiga-Wave Church Dubai. Amen? Hallelujah. So my friend, when you reign in life, you reign over sin, you reign over the powers of darkness, at tulad ng inawit natin kanina, and you reign over depression, over perpetual love, hallelujah, over every curse, over every sickness and disease, you reign over the devil and all his devices. Amen! Hallelujah. We will reign this life. Sabi mo sa tabi mo, we will reign in this life. Hallelujah! Patuloy tayong maghahari sa buhay na ito. Huwag tayong papayag sa kasinungalingan ng kaaway. Well, of course, kailangan niya minsan nagkakasakit ka din para magamit mo ang sick leave mo. Pwede ka naman mag-leave na hindi ka may sakit. Pwede mo sabihin, ma'am, sir, gamitin ko ba yung sick leave ko? Bakit may sakit ka ba? Hindi ko kailangan magkasakit para enjoy yung sick leave ko. Amen? Paano ka mag-enjoy kung may sakit ka? Di ba? Hindi ka mag-enjoy. Gamitin mo yung mga bagay na yun para mag-enjoy ka. Dahil gusto ni Lord, mag-enjoy tayo, lalong-lalo na ngayon, 2025. Bakit? Habagat maraming gagawin si Lord sa atin for the year 2025 at magiging blessing tayo sa lahat. Amen? Did you receive something today? Hindi ka napapakabahin ba? Hallelujah. We will reign in this life. All of us are destined to prosper. All of us are destined to succeed. All of us are destined to win in this life. Can you shout Amen? Lahat tayo, no? Walang maiiwan. Kung paano doon sa pinagpapastoran ko nga, sabi ko, walang maiiwan. Lahat tayo uulan. Walang maiiwan. Di ako papayag na may maiiwan. Bilang pastor, lahat tayo. Di ba sabihin nyo, well, pastor, sobra naman, well, alam mo naman, hindi naman lahat. Hindi ako naniniwala doon. Di ba? Para bang ganito. Kung ako ang miyembro, lahat umunlad, tapos ako hindi, dahil sabi nila, hindi ka unlad, sila lang. Aba, that's unfair, man. Hindi ako papayag. Hindi talaga akong papayag. Kaya nga mga kabataan, di ba, makita nyo ngayong generation, well, man, that's unfair, man. Di ba? Hindi ako papayag. Biro mo, maunlad sila. Dati kasi yan yung mga sinasabi, well, ganyan talaga siguro ang buhay. Dahil wala akong alam sa Biblia noon, pero nung malaman ko, hindi hindi Kung nakapag-abroad sila, ako din. Wala na akong kausap dito. Di ba? Halo ko sila ay nag-enjoy, thank God, ako din. Kung sila ay mabubuhay ng mahaba, ako din. Hindi yun, mabuhay sila mahaba, ako kaya. Ano na kaya tatagal ko? Well, ayun sa pasya ni Lord. Di ba? Yun yung mga maling katuruan. Actually, may kaklase nga ako sa Bible school noon. Pero sabi ko sa ano nangyari sa'yo? Ang gagaling ng mga preacher na nagturo sa atin, from Oral Roberts University, from Kenneth Haven, from Kenneth Copeland, the man of God, Joseph Bray. Ano nangyari? Bigla akong nagpapatoto. Well, marahil hindi pa inadyan ni Lord. Sabi ko, Felix, sasabihin mo inadyan ni Lord. Ha?
Ay, talaga naman, di ba? Wala akong magagawa. Sabi ko, hindi. Kung hindi mo babaguhin yan, hindi ka magtatagal. O yun nga, hindi niya binago, hindi nagtagal. Hallelujah. Bakit ako nananatiling buhay? Bakit? Sapagat nais nilo, mabuhay tayo mahaba. Kaya di ba, last nung magturo po ako, wala po ang plano, mamatay. Parang, ano ba itong taong ito? Wala pa plano. Bakit? Nag-i-enjoy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya nga biyaya ni Lord eh. Mabuhay tayong mahaba. Gusto ni Lord. Para makapaglingkod tayo ng gusto. Plus, thank God, hallelujah, makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Katulad ng langgam. Di ba? Masaya. Praise God. Di ba? So nice ni Lord. Praise God na mabuhay tayo na mahaba. Nice ni Lord, magtagumpay tayo. Nice ni Lord, lumulad tayo. Para maging pagpapala tayo sa lahat ng pupuntahan natin. Amen? And I can guarantee you, thank God, based on the word, based on the finished work of the Lord Jesus Christ, thank God na lahat po ng mga miyembro ng Wave Church Dubai, patuloy na paularin ng Panginoon. This is our year. Sige, tayo tayong lahat. Kamayan mo ang 10 tao, sabi mo, ito na ang taon mo, 2025. This is your year. This is your year, 2025. Hallelujah. Ito na ang taon mo. Ng paglago, ng pag-unlad, pag-asenso, ng pagbabala, kalusugan, kagalingan. Thank God, this is your year, 2025. Amen!